Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli, minamahal namin mga kaibigan. Purihin natin ang Diyos sapagkat ito na naman po tayo at tayo binigyan ng karapatang magkasama-samang muli upang ating pagpiestahan ang salita ng ating Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at syempre po makakasama natin muli ang ating pong tanging panauhin, si Sister Lani. Welcome, Sister Lani. Maraming salamat, Pastor Ben. Ikinagagala ko pong makasama muli kayo sa ating talakayan tungkol sa kautusan sa leksyon sa trimestreng ito. Tayo po dadako na sa ating ika-4 na leksyon na ito'y pinamagatang si Kristo at ang kautusan sa Sermon sa Bundok. Sa paksang ito'y ating susuriin ang isang mahalagang bahagi ng Sermon sa Bundok na kung saan ibinigay ng Panginoon Hesus ang bago at malalim na pananaw sa kautusan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay dadako muna po tayo sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Sister Lenny sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal na nasa mga langit, pinupuri namin ang inyong pangalan. Sapagkat kayo tunay na napakabuti sa amin, muli kaming tinipon sa lugar na ito upang pag-aralan ang inyong banal na salita. Ama, aming nalalaman, ang kautusan ay banal, at ito ay aming gagawin sapagkat kayo ay aming mahal. Kaya sa oras na ito, Panginoon, amin muling inaanyayahan ang iyong banal na presensya upang aming maunawaan ang paksang ito. At kami ay lalong mag-umapaw sa pag-ibig sa inyo at matutunan namin ang tamang pamumuhay. Magmana ng buhay na walang hanggan na inyong inihahanda sa amin. Panginoon, aming dinadalangin din sa inyo ang aming tagapakinig sa iba't ibang dako ng sanlibutan sa oras na ito. Pagpalain din sila, Ama, at bigyan ng malinaw na pagkaunawa, malinaw na puso't isipan upang tanggapin anuman ang inyong pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat, Ama, sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Lenny. Tayo po'y dadako na sa ating leksyon. Ating tunghayan ang layunin ng ating leksyon sa linggong ito. Pagkatapos po ng ating pag-aaral, ating kilalanin na ang Panginoong Hesus ay hindi na parito upang sirain ang kautusan, kundi upang ihayag ang panloob na kahulugan nito. Kalakip nito ay ang madaman natin ang kautusan ay tumutukoy hindi lamang sa kilos, kundi sa motibo. At ipahayag ang mga pagkilos, pag-iisip at motibo na pinapatnubay ng Espiritu sa halip na panlabas na pagsunod lamang. Ang ating pong talatang sa uluhin ay masusupungan natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, sa talatang 17 at 18. Ganito po ang wika. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 17 at 18. Akin po mabasahin. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, ngayon po dadako tayo sa ating pag-aaral at pagtutuunan natin ng pansin ang may kinalaman sa aral ng Panginoon na kanyang ipinahayag doon sa bundok, sa Sermon sa Bundok. Sister Lenny, kapag yun narinig ang salitang Sermon sa Bundok, ano ang pangunahing pumapasok sa iyong kaisipan? Isang salita ang laging na pumapasok sa isip ko, mapapalad. Tama yan. Yung pala, ang Sermon sa Bundok, hindi lang pala yun. Doon ko lang nalaman dito. Pero ito kasi yung kilala talaga. Oo nga eh. At saka, siyempre, pag sinabing mapapalad, ay sunod-sunod na ng mga mapapalad yan. Sa Matthew 5 yan. 1 hanggang 12. Pero hindi pala doon nagtatapos ang Sermon sa Bundok. Yung palang Sermon sa Bundok ay may
tatlong kapitulo ng Mateo ang nasasakupan. 5 hanggang 7. At ito ay may 4 na bahagi. Ang una nga doon ay yung Mateo 5:1 hanggang 12. Ito yung Beatitudes na tinatawag o mapapalad. At ang ikalawang bahagi doon, ang Mateo 13 hanggang 16, ito naman yung pagkahalintulad sa mga Kristiyano sa asin at saka sa ilaw. At ang pangatlong bahagi nito, yung 17 hanggang 48 ng Mateo 5, ito naman yung bago at malalim na pagkaunawa sa kautusan. At dito tayo magkakaroon ng Dito tayo mag-aaral ngayon. At ang pang-apat nito ay ang pagbibigay sa, Mateo 6:1 hanggang 7, talatang 23. Ito na yung pagbibigay ng Panginoong Hesus ng malinaw na aral tungkol sa kaugaliang Kristiyano. Kaya nga, ngayon, ang ating pagtatalakayin lamang ay ang ikatlong bahagi. Ito yung nasa Mateo Sapagkat ito Kapitulo may 5. kinalaman sa kautusan na Okay. siyang paksa ng ating trimestre. Okay. At dyan nakapaloob yung sinabi ng ating Panginoon Hesus na hindi siya naparito upang sirain, kundi upang ganapin. No, anong aral ang tinuturo ng mga talatang ito tungkol sa pagsunod sa kautusan? Siguro maganda basahin mo Mateo 5:17 hanggang 20. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro at ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Malakas malakas ang puwersa ng mensaheng yan. Ang Panginoon ay makikita natin, unang-una, ating papansinin na ang Panginoon, Jesus, ay tapat sa kasulatan. Tapat siya, hindi niya sinisira. Sa pangalawa, na makikita natin dyan, basahin mo sa talatang 18. Okay, Pakiulit na lang. Yan yung pangalawa nating makikita dyan. Sabi nito, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mangwala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Dito natin nakikita ang pagiging walang hanggan ng kautusan. Na kahit yung kaliit-liitang letra sa Hebreo na tinatawag na yod o kudlit, mawala na ang langit at lupa, hindi maaalis yun. So makikita natin na stable ang kautusan, walang hanggan, hindi kailanman mababago, hindi mawawala. At ang ebidensya ay nariyan pa rin ang langit at ang lupa. Mawala na ang langit at lupa, hindi maaalis yung, lalo na kaya yung malalaking salita sa kautusan. Kung yung isang kudlit hindi pwedeng maalis, ay di lalo na yung malalaking salita doon. At sa pangatlo, tayo ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan. Basahin mo, Pastor Ben, sa talatang 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-litan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Dito makikita natin ginagamit ng Panginoong Hesus ang legal language ng mga Hudyo. May pinakamaliit, may pinakamalaki, may mahalaga, at may mabigat, at may magaan. Ang sabi dito, sa tekstong ito, sa ating pagkaunawa, may maliit nga at may malaki, pero, okay, may mabigat at magaan, pero kung nalalabag mo yung magaan, kahit na yun ay magaan lamang, para mo na rin nilabag ang buong kautusan. So ang magaan at ang mabigat, ang maliit at malaking kautusan,
ay pantay-pantay yun sa harapan ng Panginoong Yesus. Pag nalabag mo ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan, nalabag mo na ang lahat. O sabi ay, kahit maliit yung nilabag mo, ay nilabog mo pa rin ang kautusan. At hindi po pwede na pipiliin mo lang ang utos na iyong susundin. Halimbawa, hindi ka papatay. Okay, hindi ka papatay, pero nangangalon niya ka. Ay di, So, sinira rin. sinira mo pa rin ang buong kautusan. So, hindi yan sa paramihan na, basta ako, nakakasyam nang nasusunod ko, ay pwede na yon. Hindi ganon. Kaya ang pagtanggi sa kautusan, kapag tinanggihan mo ang kautusan, ay para mo na rin tinanggihan ang may gawa nito. Kaya mahalaga na tayo ay sumusunod sa kautusan sapagkat ang nagbigay nito mismo ay ang ating Panginoong Jesus. Tama, dahil ang ating Panginoong Jesus ang nagbigay, ay kung tatanggihan natin yung kanyang ibinigay, ay di binaliwala natin siya. At sa ating mga Pinoy, ganun nga talaga kuminsan. Halimbawa, ako'y may regalo sa'yo, yung regalong yun ay hindi mo pinahalagahan, para bang ang pakiramdam hindi mo ako pinahalagahan. Parang ganito rin ang sinasabi sa atin, na mahalaga na pahalagahan natin dahil unang-una, ang Diyos ang nagbigay. Basahin mo rin, Pastor Ben, sa Santiago 2:10-11, ito rin ang sinasabi doon. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging soil ka sa kautusan. So ito yung sinabi mo na kanina, no, na maaring hindi tayo sumasalangsang sa isa, subalit sinasalangsang naman natin yung iba ring bahagi ng kautusan, ay sinira rin natin ang kabuuan. Ang sabi nga, may nagpahayag na ang kautusan daw ay parang chain ba? Yung, ano tawag dito? Yung Kadena. Kadena. Yung sinasabi sa leeg. Na yan ay Kwintas. Sirain mo yung isa lamang dyan na bahagi, ay nasira na yung kabuuan. Nasira ng kabuuan. Parang ganon din ang kautusan. Pansinin natin ang ika-4 pang matututunan natin dyan sa talatang 20. No? Talatang 20 ng Matthew 5, yung kaninang binabasa natin. Okay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So dito, makikita natin, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa kilos lamang, sa panlabas na kilos, kundi tumitingin din siya sa motibo at sa ating pag-iisip kung papaano natin sinusunod ang kautusan. So hindi basta sumunod. Halimbawa, kuminsan namin nangyayari yung inutusan mo halimbawa ang iyong anak, sumunod nga pero kita mo naman sa mukha, nakasimangot, okay, nagdadabog, ay hindi nakakalugod sa atin. Ay ganon din ang Panginoon, tinitingnan din niya yung sumunod ka nga, pero ano naman yung ano nasa puso mo. So tinitingnan ng Panginoon hindi lang yung akto o yung aksyon, kundi yung ding motibo. At saka kung ano yung nasa isip. Kung minsan kasi nagbubulong-bulong pa kung ano sinasabi sa isip niya, no? Sister Lenny, sa ating lesson ay binanggit na ating Panginoong Jesus na hindi siya naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano bang ibig niya sabihin dito na siya naparito upang ganapin ang kautusan? Ang ganapin, o sa English ay fulfill, ay may literal na kahulugan na fill up o complete. Ito rin ay maaaring sabihin nating punuin hanggang labi. May dalawang paraan para ating maunawaan ang salitang ganapin. Una, si Jesus, ang Panginoong si Jesus, ang kaganapan ng buong kasulatan. Ibig sabihin ay sa panahon ng Lumang Tipan, alam natin na siya yung Mesiyas na hinihintay. Kaya mayroong mga sanktuaryo na naroon yung mga rituales, naroon yung ceremonial law, na ang lahat ng ito ay nagtuturo kay Jesus. Sa kanya natupad. So nung dumating siya na ngayon ang katuparan. At ang pangalawang paraan para maunawaan ito ay makikita natin sa konteksto sa Biblia. Kung pansinin natin sa Mateo 5, talatang 21 hanggang 48,
makikita natin doon na ang Panginoon ay ipinakita niya kung paanong tutuparin ito sang-ayon sa kahulugan nito, sa panloob na kahulugan nito. No? No, ibig sabihin yung kanyang pagparito ay para ipakita ang lalong maliwanag na aral ng banal na kasulatan. Ng kautusan. O ng kautusan. Ng kautusan. Kung papaano ito uunawain sang-ayon sa panloob na kahulugan nito. Mhm. Sa Matthew 5:21 hanggang 48, ay may makikita tayong 6 na katawagang antithesis Ano bang o ibig sabihin contrasting statements. Ano ibig sabihin nito? Ito ay mga salitang binubuo ng dalawang bahagi. Aha. Una, binubuo ito ng naririnig ninyo na sinabi. Aha. At ang pangalawa, datapwat sinasabi ko sa inyo. So, itong mga contrasting statements na to ay may kahulugan. May sinasabi yung isang banda, subalit ang Panginoong Hesus ay may sarili sinasabi rin. niyang paliwanag. Kung papansinin natin, pinupunan ng Panginoon dito ang mga pakahulugan ng mga tagapagturo ng kautusan, pero hindi ang kautusan mismo. Aha. At dito natin mauunawaan ang tunay na ng pagsunod sa kautusan, paano ba talaga masusunod ang kautusan. Siguro maganda, Pastor Ben, basahin natin isa-isa ang 6 na antithesis na ito. Nais kong unahin mong basahin ang versikulo 21 at 22. Mateo 5. Okay. Narinig niyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Matindi ano? Oho. Ang So, sabi dito, ibig mo sabihin dito ay merong mga sinasabi sa una, pero ngayon ay binibigyan ng Panginoon ng lalong malalim na kahulugan. ang salitang pagpatay. Oho. Okay? Kung titingnan natin sa kautusan, huwag kang papatay. Parang simple lamang na unawain. Ano? Oh, napakabilis nga kasi yan ay nasa kautusan, huwag kang papatay. Pero kung hindi ka naman talaga nananaksak, Oho. hindi mo na nga nagagawa yon. Pero ayon sa iyong binasa, mapuot ka lang sa iyong kapwa, nagkasala ka na pala ng pagpatay. Oho. Pati yung pati yung iniisip mo pa lang, nagnilay-nilay pa lang sa isipan mo, sa galit mo sa taong yon, ang tawag doon ay heart murder. No? Oho. Heart Hindi murder. pa nagaganap yung aksyon, pero nagkasala na rin dahil nangyari na ito sa ating isipan. Oh, galit ka pa lang eh. Puot ka pa lang eh. Sa sabi, kung ating palang susundin talaga ito, at ito yung pagkaunawang dinadala sa atin ng Panginoon Hesus, ay parang lalabas tuloy pala na napakarami mamamatay tao ngayon. Kasi Yun na nga. yung mga nag-iisip lang na masama at naghahangad ng masama o nag-iisip ng hindi mabuti, ay ang kulang ka lang kasi doon ay oportunidad na gawin. Pero dahil yun yung nangyari na sa isip, ay ang tawag na rito ngayon ng ating Panginoon Hesus ay pagkasala ng kasalanan ng pagpatay. At maliban pa doon, papansin mo sa panghuling bahagi, pati yung mga salita Oho. na tinatawag natin yung tongue murder, no? Oho. So merong heart murder at saka May merong tongue murder. Oo. Ibig sabihin ay mga salitang pumapatay. Yung raka, yung ulul ka na binasa mo, yun ay masasamang salita. Slander, Oho. yan ay paninirang puri. Kaya nga sabi ko ngayon sa pagkauso ng Facebook, naku, napakarami palang nagkakasala ng pagpatay kapag sinisiraan mo ang isang tao. Oho. Ay kuminsan nga kasi ay ganito nangyayari. May napakinggan lang isang tao, dahil napakinggan niya, ipe-Facebook na kagad na si ganito yung kay ganon kasi inanadinig niya. Ay mag-ingat din po tayo doon mga kaibigan. Dahil ito'y napapanahong mga pag-uusap to, aralin, na ang pagbibitaw ng mga salita ay pumapatay din. Sana ay hindi tayo makabilang sa mga pumapatay ng ating kapwa. Puntahan natin ang pangalawang
antithesis dito. Ano? Sa talatang 27 at 28, pakibasa, Pastor Ben. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Yan. Yung makamundong pag-iisip, ang pagnanasa, kahit hindi mo pa ginagalaw ang isang babae, sa pagtingin mo sa kanya, ikaw ay nagnasa na sa kanya, nagkasala ka na rin ng pangangalo niya. Ay kung minsan tayo ay halimbawa, nanonood tayo ng telebisyon na ang palabas ay yung Miss World or Miss Universe, ay wala naman siguro masamang manood, ano? Pero ang kasalanan dito ay yung kapag meron ng tinging pagnanasa. So, pwede mong tingnan, wag lang yung magnasa ka na sa Hindi kanya. yung pagnanasa at hindi yung makamundong kaisipan. Na kapag ginawa natin yun, ay nagkakasala na rin tayo ng adultery. Ang tawag doon, kapag iniisip mo pa lang, heart adultery. So, nagkakasala tayo sa ating puso. Paano kung minsan halimbawa yung, di ba, may mga nadinig ako noon na manood daw ng video na para makatulong sa kanilang mag-asawain kayo, na magkaroon sila ng init sa kanilang pagtatalik. Eh, pagka nanood naman sila noon, at ang naisip ay yung nandun doon sa pinanood, yung napanood, at yung mukha siguro na napanood, ay malaking kasalanan to. Kaya mag-iingat. Mga kabataan sa pornography, mag-iingat tayo. Masamang impluensya to kasi magkakaroon ka ng pagnanasang makasanlibutan. Makamundong pagnanasa na iyon ay kasalanan na kagad ng pangangalo niya. So mag-ingat po tayo na tayo ay hindi masumpungan sa mga pag-iisip na mga mahalay. At maaring tayo rin ay baka iniisip nating wala tayong ginagawang kasalanan. Wala ngang ginagawa. Pero ang kasalanan ay hindi naman sa akto lang ng paggawa, kundi dito pa lang sa puso, kapag ka pumasok na yon at in-entertain na natin, ay nagkakasala na rin tayo. Itong dalawang nabanggit natin na mga contrasting statements, ito ay napapaloob sa 10 Commandments, no? Pero yung 4 doon sa 6 na yon ay doon tumutukoy sa mga kautusan ni Moises. Pansinin natin ang pangatlo, talatang 31-32, pakibasa, Pastor Ben. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya. At ang sinumang mag-aasawa sa kanya, kung naihiwalay na siya, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Kung papansinin niyo, Pastor Ben, dito, naiiba to eh. Kasi halip na lumawak yung dahilan ng paghihiwalay, nagkaroon ng limitasyon. No? Kasi doon sa 24:1 ng Deuteronomio, doon ang galing yung utos na tinugunan ng pagpapaliwanag na ito ng Panginoon. Doon, magkaroon lamang ng kadahilanan ang lalaki para hindi na maging maganda sa kanyang paningin ang kanyang asawa dahil nakakahiya o baka losyang na or what. Pwede nang magkahiwalay. Pwede nang bibigyan na lang niya ng certificate of divorce. Pero dito, may binigay ang Panginoon na kondisyon. At ang kondisyon na ito ay ano? Pakikiapid. Yun lang. Maliban ng nahuli ng pakikiapid, hindi po pwedeng basta hiwalay na lang ng hiwalay ang mag-aasawa. Pwede bang pakipaliwanag mo yung salitang pakikiapid para... Pakikiapid. Ay, ang pakikiapid, ito yung halimbawa, kabit. No? Yung extramarital infidelity. May asawa ka na, pero may extra nakikipagtali ka pa sa ibang babae o sa ibang lalaki. Pwede rin dito yung premarital sex nga eh. Pwede rin dito yung relasyon ng babae sa babae at lalaki sa lalaki.
At pwede rin dito yung pakikipagtalik sa hayop. Mhm. Sakop lahat yun. Sapagkat ito ay karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon. Mhm. So sa pamamagitan nito ay lalo pang pinalawig ng ating Panginoon ng kanyang kautusan. Sa halip na ito'y kanyang sirain na binibintang sa kanya, ay lalo pang kanyang itinaas at ginawa itong marangal. Pinatibay pa nga at ang pinatibay tahanan. pa niya Uh-huh. ang kanyang kautusan. Para maproteksyonan ang tahanan. Mhm. Okay. So, muna tayo sa pang-apat. Pakibasa sa talatang 33 hanggang 37. Bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit sapagkat siyang luklukan ng Diyos, kahit ang lupa sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hari, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ang focus sa mga tekstong ito ay ang intensyon. Aha. Yung bang nangangako, pero walang intensyong tuparin. Kaya ang idinidiin dito ay magkaroon ng moral integrity ang isang Kristiyano. Maging matapat. Kapag sinabi niyang oo, oo yun. At pag sinabing hindi, hindi yun. Hindi yung para ka nanloloko pa. Kasalanan yun. Kasama ba dito ang panunumpa sa korte o sa kasalan? Di ba? May Ay, mga hindi vows naman. dyan. Ang tinutukoy lang dito, yung mga pangkaraniwang mga salita na nangangako. Halimbawa, Pexman, o nga, cross my heart. o nga, kuminsan nga pagka mayroong mga nagsasabi, cross my heart, ay iba nga medyo malala pa, sabi, kahit mamatay pa ako. Kahit tamaan pa ako ng kidlat. Kahit tamaan pa ako ng kidlat. Pero mayroong nga yung mga kabataan ngayon ay medyo, ang huli nilang ginagamit ay promise. Di ba? Palagi na lang pag sa dulo ay promise, totoo talaga. Ay ano bang implication nito? Ito ay salita? depende siguro sa kanilang pangako, pero pagka wala talagang intensyong tuparin yon at hindi naman seryoso talaga ang pagpapangako, ay hindi talaga katanggap-tanggap sa Panginoon yon. Pero parang ang dating kasi nito, kapag palagi may ganoon, ay para bagang hindi mapagkakatiwala ng ating mga salita kapag walang mga ganong pangako. Ito ang isang implikasyon nito. Kaya ako yung nag-oobserba nga rin ako sa ating panahon ngayon, ay palagi ako may nadidinig na promise. Ay bagang matututuhanin o gagawin, pero para bagang ang dating ay paano kung walang ganong salita at walang ganong pangako, ay hindi ka mapagkakatiwalaan. So kaya maganda sinabi ng Panginoon ay magkaroon tayong mga mananampalataya ng iisa lamang nakisipang ang ating salita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Basta gawin natin at hindi na kinakailangan mga kupa, lalo tigit, ginagamit pa ang pangalan ng Panginoon. So dumako tayo sa panlima, Pastor Ben. Ito ang tinatawag na lex talionis or the law of retaliation o batas ng paghihiganti. Batas ng paghihiganti. At ito ay ating mababasa sa talatang 38 hanggang 42. Pakibasa, Pastor. Okay, ganito, Mika. Narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kaniya ang iyong balabal. At sa sinumang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Ang binabatikos dito ng Panginoon ay ang pagparusa sa mga taong nagkasala. Kasi 'di ba sa panahon ng mga Hudyo, nung unang panahon, pare-parehas naman yan, kapag pinutol ko yung iyong daliri at naghiganti ka,
puputulin mo rin ang daliri ko. Oh, actually, ito'y nagaganap hindi lang sa mga audio. Sa panahon ng lumang tipan na yan, maging ibang mga karatig ng mga bansa, ay ito rin yung batas. Actually, walang masama sa batas na ito dahil ito'y proteksyon na hindi lumala yung magiging pagganti. Hindi malabis. Halimbawa, na naputol ko ang kamay ng isang tao, ay kung gaganti siya, ay baka dalawang kamay ko ang putulin niya. So, merong mga batas na tatapatan lang. At ito ang layunin nito ay maiwasan na hindi ka gagawa ng masama dahil yan ay magkakaroon ng kaparusahan sa iyo ng ganon din kabigat na kaparusahan. Pero iniba ng Panginoon ang focus ngayon. Mhm. Ngayon, iba na ang kanyang sinabi, patawarin mo, mahalin mo ang taong nagkasala sa iyo. Kung paano mo siya gagantihan. Ibig sabihin ay, ang payo ngayon sa mga mananampalataya, kung ako'y ginawa ng hindi maganda, ay hahangarin ko ang kagantihan. Maaring lumapit ako sa korte, o maaring lumapit ako sa barangay, o maaring lumapit ako sa kinaukulan, na sabihin ko yung ginawa na ko na hindi maganda, at sangayon sa batas, dapat parusahan siya ng gayon din. Pero sa halip na gagawin ko yon ay gagawan ko na lang siya ng kagandahang loob. Yes. Hindi ko hahangarin ang kagantihan o pagganti, kundi yung paggawa ng mabuti sa kanya. So, ganito yung sinasabi natin, Panginoon. So, hindi yung parehas ang iyong pagkakautang. Halimbawa, ikaw ay nagkasala sa akin, sisingilin din kita. Kundi, sa halip, bibigyan kita ng kagandahang loob. Kung ikaw ay mas nangangailangan pa, bibigyan pa rin kita kahit ikaw ay hindi nagbayad ng utang sa akin. Paano kung halimbawa, kung minsan naman inaabuso naman tayo? Ito yung mga suliranin na paano naman natin i-address ito? Bagamat gusto naman natin magpakita ng kagandahang loob, pero kung nakita rin naman natin parang tayo pinagsasamantalahan, ay anong gagawin natin? Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Ang ating gawain ay gantihan sila ng kagandahang loob. So siguro sa puntong ito, ipanalangin natin na ibigay sa atin ng Panginoon din ng karunungan kung paano naman natin naharapin din na hindi naman tayo para bagang inaabuso naman din. Ang mahalaga, huwag tayong mapaghiganti. So ang tinuturo, tama yon, mawala sa atin yung espiritu ng paghihiganti. Tama. Ngayon, dumako tayo sa pang-anim. Ito naman ay masusumpungan sa talatang 43 hanggang 45. Okay, ganito ang wika. Narinig niyo sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ito, medyo mahirap din ito, ano? Ibigin mo ang iyong kaaway. Mas madali kasi at nung araw ay tinuturo talaga, kahit naman ngayon ay tinuturo na sa ating mga bata, no, na ibigin mo ang iyong mga kaibigan. Yung gumagawa ng mabuti sa iyo ay pagmalasakitan mo o pakitaan mo ng maganda. Pero yun ay normal lamang naman sa tao. Pero yung bigat ba ng sinabi ng ating Panginoon dito, yung kanyang mas malalim na pagpapakahulugan sa kautusan ay hindi mo lamang basta iibigin ang mga mabuti sa iyo, kundi maging ang kaaway mo ay iyong iibigin din. Kung papansinin natin, Pastor Ben, parang talagang napakahirap na gawin ang mga bagay na to, no? Kung titingnan natin yung 6 na yon, parang napakalabong masunod natin yung kautusan. Totoo yan. Hindi natin ito kayang gawin sa ating mga sarili. Kaya nga dito pumapasok na magagawa lamang natin ito kung ang banal na Espiritu sumasa atin. Sa ating mga sarili, ay ang sabi nga, easier said than done. Ibig sabihin ay, madali lang sabihin yan. Pero paano mo gagawin? Ay, mahirap yan. Pero dito papasok nga na kung tayo nananampalataya at tayo meron ng kaugnayan sa ating Panginoong Sus, siya magbibigay sa atin ng kakayahan, ng kanyang biyaya. At dito nga natin lalo nakikita ang pangangailangan natin sa Banal Espiritu. Tama. Na kilalanin natin, sa sarili ko, hindi ko kayang sumunod. Yung kautusan, hindi ko kayang gawin yan sa aking sarili. Ngayon, kung yan man ay masunod ko, hindi sa aking sariling lakas. Yan ay sa kapangyarihan ng Banal Espiritu na sumasa akin.
Yayamang ang Diyos ay nagutos, ito ang kanyang kautusan, siya rin naman ang magbibigay sa atin ng kakayahan at kapangyarihan na ito'y ating magawa. Hindi naman mag-uutos ang Panginoon ang hindi natin magagawa. Pero huwag tayo magsikap na gawin ito sa sarili lakas. Hindi rin ito ang panukala ng Panginoon. Baka yun umakay pa nga sa atin sa pagmamalaki o pagmamataas. Manaka pa ay magpakumbaba tayo at kilalanin natin, Panginoon, sa aking sarili hindi ko ito magagawa. Pero salamat sa iyong biyaya at sa iyong banal na Espiritu na inyong ipinagkaloob sa akin upang siya ang gumawa sa akin na magawa ko at masunod ko ang iyong kahilingan. Napakaganda. Oho. Yeah, napakaganda. Basahin natin yung huling bahagi. Ang talatang 48. Ito'y isang napakagandang bahagi ng parting ito ng mapapalad, ng Beatitudes, ng sermon sa bundok. No? Okay. Basahin natin. Talatang 48. Kaya kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Yan. Maging sakdal. Napakalaking hamon ito. Kasi, pero narito talaga yung kaisipan ng Panginoon, ang kanyang kautusan naman ay hindi niya ibinigay para maging pabigat lang sa atin. Kundi ito yung mga pamamaraan din ng Panginoon, tayo unti-unting nababago tungo sa kanyang kagandahan. Pero papansinin natin, may dalawang uri ng kasakdalan dito eh. Pansin mo yung unang bahagi, kayo nga'y magpakasakdal. Magpakasakdal. Na gaya ng inyong tapos ama. yung isang uri ng ng pagiging sakdal, gaya ng ama na sa kalangitan na sakdal. So, yung ama na sakdal at ikaw ay magpakasakdal din, no? Nakikita natin ay dalawang uri dito. Pero makikita rin natin na may dalawang antas dito ng kasakdalan. Sabi doon kasi sa Deuteronomy 32, versikulo 4, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos ay siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, no? Subalit sinasabi naman sa Isayas, ang ating katuwiran ay parang basahang, maruming basahan, no? So, paanong mangyayari na maging sakdal tayo kung ang ating katuwiran ay parang maruming basahan? Ito nga yung ang ating kasakdalan ay hindi sa sarili nating pagsisikap o sa sariling kakayahan. Tayo maaari maging sakdal sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos ng ating Panginoong Hesus na siyang ating kinikilala. So kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, ibibigay din niya sa atin ang kasakdalan. At kung tayo tingnan ng Ama, hindi makita yung ating pagiging makasalanan, kundi ang makita sa atin yung ating Panginoong Hesus na ating ibinihis. Kaya makikita natin dito yung dalawang antas na yun ng kasakdalan. Ito yung perfect oneness dito sa Godhead, sa Kadiyusan. At ito naman, ang isang antas nito ay ang perfect oneness ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya papansinin natin, yung pagiging filthy rags, yung maruming basahan ng tao, at saka yung kasakdalan ng Diyos, ay napakalayong agwat. Ang nagiging tulay dito yung ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nakakaabot ng kasakdalan na kanyang inaasahan sa atin. So napakahalaga na tayo ay laging lumapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat sa ating sarili, wala talaga tayong magagawa. Ang kasakdalan ay hindi kailanman mangyayari sa atin. Dahil ang ating katuwiran ay parang mas maruming basahan. Pero kapag tayo ay lumapit sa Panginoong Jesus, yung kanyang katuwiran ay sa atin, maaabot natin yon. Ang kasakdalang inaasahan niya sa atin. Ang isang nakita ko naman dito ay ang ating Diyos ay binanggit na sakdal. Ito ay para sa akin ay encouragement na yayamang ang Diyos na siyang tumawag sa akin ay sakdal. Nandoon ang aking pagkadama na kailangan ko ring maging sakdal. Kung paanong siya sakdal, ako'y magiging sakdal din dahil ako'y kanyang anak. Kung paano ako magiging sakdal, ang lahat ay posible sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, yun ang aking nakita na hangarin natin palagi na tayo maging sakdal. Sa paanong paraan may sasakatuparan ang mga ito sa buhay ng mga mananampalataya?
So, itong ating mga pinag-aralin na binanggit mo yung antithesis na ito, itong mga malalalim na aral na ito ng Panginoong Hesus, sabi natin na mabibigat pero hindi naman imposible. Ano bang mga pamamaraan o paano natin ito magiging karanasan? tulad nga ng sinabi natin sa versikulo 48, tularan natin ang Panginoong sa Jesus. Be like Jesus, ika nga, no? Kasi sa ating sarili talaga hindi natin magagawa. Ito ay ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng kakayanan na matupad ang mga ganitong kautusan kasi mahina ang tao. Pero ang kanyang biyaya ay sapat. Sinabi niya yan, ang aking biyaya ay sapat. My grace is sufficient. So tayo ay palaging nariyan ang banal na Espiritu, lumapit lamang tayo sa Kanya. At ang isa pang masasabi ko dito, mag-ingat tayo sa ating mga iniisip, sa ating mga motibo. Kasi ang pagkakasala, hindi lang sa akto ng paggawa. Ang tukso ay hindi lamang kasalanan sa akto ng paggawa. Ito ay nagsisimula sa puso at sa ating isipan. Mag-iingat tayo. At iyon ay magagawa natin sa tulong ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagpakalapit-lapit sa ating Panginoon, Tama. yung magkaroon tayo ng awareness na kasama natin ang Panginoon, ay ito mga pantulong din upang kung magagayon, hangarin natin ang pagtatagumpay at yung paghahangad natin na magkaroon tayo ng pagtatagumpay, naunawaan ito ng Diyos at isusuguin niya sa atin ang Kanyang Banal na Espiritu upang siya ang ating maging kalakasan at maging ating pagtatagumpay. At kapag ito'y naganap, wala pa rin tayong pagmamalaking kung tayo man ay maging mananagumpay. Sapagat hindi tayo nagtagumpay sa ating sarili, nagtagumpay tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya ang sabi ay, hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So ito ang gusto natin mangyari. Pansinin po natin mga minamahal ng mga kaibigan, ating pinag-aaralan ang tungkol sa kautusan na nahayag doon sa sermon sa bundok. Mataas po ang kahilingan ng Panginoon. Sa pag-aaral natin ng kautusan, hindi ibig sabihin nito yung mga legalista na ang iniisip na lang palagi paano sumunod sa kautusan. Hindi po. Ang ating Panginoon Diyos ay mayroong kahilingan at ang kanyang kahilingan ay gumanap tayo sa kanyang kautusang ibinigay. Hindi natin maaring baliwalain ang mga bagay na ito. Ito'y mahalaga sa Panginoon. At kung ito'y mahalaga sa Panginoon, ay papahalagahan din natin. But the good news is, hindi natin ito gagawin sa sarili natin lakas. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Kung tayo lamang ilalapit sa Kanya, siya'y magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan. Nakahanda niyang ipagkaloob sa atin ang Kanyang Banal na Espiritu. Walang dahilan para tayo sumunod sa sariling sikap. At ang katunayan, hindi natin ito magagawa. Pero salamat sa Panginoon na siya ang gagawa para sa atin upang tayo makasunod din sa kanyang mga kahilingan. At sa ating pag-aaral din mga kapatid ay ipinakita ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga aral sa sermon sa bundok na siya hindi naparito upang sirain. Naparito siya upang ganapin. Nasa konteksto ng ating pag-aaral, kung titingnan natin yung mga talatang ating pinag-aralan, ang konteksto nito ay ang kanyang pagganap na ginawa ay upang ipakita sa atin sa lalong malalim at makahulugang ang kanyang mga aral na hindi lamang yung basta mga salita o mga tradisyon o kung ano yung sinabi pa ng iba, kundi ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. At siya na nagbigay ng utos, higit niyang naunawaan kung ano ang diwa ng mga utos na ito. At ngayon nga ay mapalad tayo sapagkat sa halip na ating baliwalay na mga ito ay naunawaan natin ngayon, natutunan natin, hindi pala natin maaring baliwalain kundi ipinakita ng Panginoon kung paano pa natin gaganapin sa lalong mas mataas na uri o antas ng pagsunod. Kaya nga po mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, ito'y malaking hamon sa atin lahat. Paano natin ito maisa sa kabuhayan? Idalangin po natin mga kapatid, mga kaibigan, ibigay sa atin ng Panginoon ang karunungan at pag-aunawa na tayong lahat ay masumpungan, hindi nagbabaliwala sa kanyang kautusan, kundi sinusunod ng kautusan sapagkat tayo'y mga nagmamahal sa Kanya. At sa ating pag-aaral, sa halip kanyang itinaas ang kautusan, ipinakita sa atin ang pangangailangan sa Banal na Espiritu upang kung magkagayon, masunod natin ang kanyang mga kahilingan.
So minamahal na mga kaibigan, sana po ay sa ating pag-aaral na ito ay kayo po ay nakinabang at naakay po tayo kung paanong tayong lahat ay masumpungan, lalo po nagiging mas malapit sa Panginoon sa Kanyang biyaya at kapangyarihan. Tayo po ay dumako na sa ating pagtatapos at tayo po ay mananalangin. Banal naming Diyos na nasa langit, muli po kaming lumalapit sa inyo. Pinararangalan kayo, dinadakila ang iyong banal na pangalan. Narito kami, Panginoon, nagpapasakop sa lahat ng inyong mga kahilingan. Yayamang kami po inyong mga iniligtas na, binigyan na ng isang buhay na relasyon sa inyo. At ngayon, kami po inyong pinag-aatasang sumunod, ipahayag ang ebidensya ng aming pagmamahal sa inyo. Nakahanda kami amang sumunod. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito, sa mga pagkaunawa ng inyong mga kahilingan, sa inyong mataas na pamantayan na kami masumpungan, ilawan sa sanlibutan, na sa pamamagitan ng inyong mga aral, makita po sa amin at makilala kami ng sanlibutang may kaibahan nga po kami sa iba, sapagat kami po ay sumusunod sa inyo at nagpapahayag ng inyong mga kalooban. O banal na Diyos, panagganain kami ngayon sa inyong banal na Espiritu, sa inyong biyaya at kapangyarihan, masumpungan ng bawat isa amin, nag-iingat ng inyong mga kautusan, nagbibigay ng karangalan sa inyo. At ngayon, banal na Diyos, minsan pa po ang aming pamanhik, tangi pong patungang muli ang mga kaibigan po naming nakatunghay po sa amin sa programang ito. Nasaan man sila, anuman ang kanilang kalagayan, mangyari nawa po, Ama, patungan sila ng inyong mapagpalang kamay. Lukuban ang inyong banal na Espiritu. Masumpungan kami lahat, O Diyos, naghahangad. Mabigyan kayo ng karangalan. Masunod namin ang inyong mga kahilingan at masumpungan kami, nagtatapat hanggang sa wakas, at masumpungan kami, Ama, mga kinatawan niyo po rito sa lupa na magdadala ng karangalan sa inyong banal na pangalan. Panaganain kami, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Panaganain kami sa pananampalataya. Pagharian kami lubos ng inyong banal na Espiritu. Alang-alang po ang lahat sa banal at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, na kami po inyo sinamahan sa ating programa Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos.